anxiety. Ito po yung nararamdaman ko, yung kinakabahan po ako. Natatay ako, hindi ko alam, masakit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung parang, hindi ba tayo nata ako. But, before that, samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin. Hallelujah, Lord. Banal na dakila, pinupuri, pinapasalamatan kita sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ako po ay makapagbahagi ng education about anxiety and depression. Lord, aking hiling at dalangin na gabayan at samahan niyo po ako sa aking pagbabahagi ngayon, Panginoon, na naway aking mga binasa at pinag-aralan ay maalala ko po. At Lord, ikaw po ang salita para sa akin. Panginoon, tanggalin niyo po yung kaba sa aking dibdib. Gawin niyo po malinaw yung aking pananalita at may bahagi ko po ng simple at payak sa aking mga kapatid. Nawa po ay maintindihan din po nila yung mga ipabahagi ngayong araw na ito, Panginoon. Muli, sa iyo na namin pinapatungkol pinakamataas na papuri, pasasalamat at paglalahati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. 8. Ay, napakaseryoso nang. Seryoso ang mga mukha natin. Ano? Kasi po, seryoso din po yung ating topic ngayong umagang ito, Panginoon. Sa umagang ito. And then, it is a continuation nung sa topic na last week ni Pastor Dan, which is yung safeguarding and self-guarding against sin. Ngayon naman, safeguarding and self-guarding against anxiety and depression. Yan. Okay. Tahimik ang lahat na. Lalo akong kinakabahan eh. Yung topic ngayon, ito po yung nararamdaman ko. Ito po yung kaba. At ito yung tinatawag natin anxiety. So, bago ang lahat, kasi yung topic natin is all about anxiety disorder and depression. So, before that, pag-aralan muna natin, intindihin natin, ano ba yung anxiety mismo? Huwag muna natin lagyan ng apelyido. Yung apelyido is disorder, okay? Yung anxiety is normal po siyang na-experience ng bawat isa. Normal na nangyayari. At it is temporary emotional or physical reaction po natin against stress. At ito po ay nawawala after ng event. Kapag halimbawa, kagaya nito, pinatayo ako. Yung kaba, normal po yun. Kinakabahan ako, balisa. Nanginginig yung kamay ko at feeling ko hihimatayin ako. In any second now, baka bigla po akong bumagsak. Yun yung feeling na yun. But, after this, pag natapos ko na yung event na ito, yung seminar, is nawawala din yung kaba na yun. So, yun yung anxiety. Pero, kapag itong kaba ay palagi, paulit-ulit, more than 6 months, at ito ay nakakahinder na sa ating daily activities, ito po ay may apelyido na. Ito po ay disorder. Yan. At malalaman natin ngayon kung ano ba talaga yung anxiety disorder, ano nakakapagpa-trigger sa kanya, anong cause niya, at ano ang maaari nating gawin. So, ako po ang first part, self-guarding against depression and anxiety. So, since nasa medical field po tayo, so, dito po tayo sa clinical view. Ano? And, to be followed by Sister Ruby sa spiritual view naman. So, mag-start na tayo. Kasi binigyan na ako ng 20 minutes. So, sana matapos ko ito ng 20 minutes. Anong oras na? 11. Dapat matapos ako 11:20. Napipressure ako. Ito na po yun. Anxiety. Okay? Self-guarding against anxiety and depression. So, unahin mo natin ang anxiety disorder. No? Pakiremember po yung mukha na yan. Yan po yung mukha natin pag tayo ay anxious, no? Ano yung ginagawa niya? Napapanic buying. Panic. Diba? Nakikita niyo alert. Diba? Yung mukha niya. Okay? Okay? Understanding depression and anxiety disorder. Sa medical, ang sabi, anxiety disorder is characterized by excessive sobra-sobra. Ano ba yung sobra-sobra? Sobra-sobrang pag-aalala,
sobrang pag-iisip. Yan. Ay, sino nakaka-relate? Persistent. Paulit-ulit, pabalik-balik. Yes. More than 6 months na pabalik-balik yung iniisip mo, pag-worry mo. That is a disorder. Ano? Uncontrollable worry and fear about everyday situation. Tandaan niyo yung fear. Pag-worry, what if? What if bumagsak ako? What if hindi ako matanggap sa trabaho? What if ganito ang ganyan? Yeah. They can, uncontrollable worry and fear about everyday situations. They can interfere with daily activities, be triggered by life events or medical problems. So, malalaman natin ngayon, ano bang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng anxiety disorder? How anxiety disorder comes to us? Ano ba yung cause? Una, biological. Sa genes. So kapag may mga malapit kayong kamag-anak na nakaka-experience ng ganito, it is more likely na mamana mo rin ito because it's genetics. Pangalawa, biochemical changes in the brain. So sa ating pong brain, may chemical, may biochemical chemistry po sa ating brain na tinatawag na neurotransmitters. So sa mga nakaka-relate dyan, neurotransmitters po, ito yung mga serotonin at dopamine sa ating brain, no? Sila ay nagko-control ng ating mga emotions, nagbabalanse ng mga emotions natin. So kapag may imbalance or mababa yung serotonin level natin, so nagkaka-trigger po siya na nagkakaroon po tayo ng anxiety. Pangatlo is external factors. Ano ba yung mga external factors? Ito yung mga nararanasan natin, na-encounter natin. Like, una, thank you. Thank you sa support. Nasa-pressure po ako dahil nandyan po siya sa harap. Lagi niyo, nag-aaral ka na ba? Yan, external factors, ano ba yun? Isa sa example na nakaka-trigger ng anxiety is yung abuse, sexual abuse, or violence. Yun. Nata-trigger po yun yung ating anxiety. Wait lang po Pumunta kasi ako kanina kaya... Love you. Charot. Kunwari, sweet, no? Actually, may mga iba-ibang klase ng anxiety, no? Hindi, yung tinatawag nating GAD or generalized anxiety disorder, meron din yung panic disorder. So, baka na-encounter niyo na ito na may mga individual na pag na-trigger yung cause ng anxiety is nag-shake, minsan napapalpitate, minsan nahihirapan sila huminga. So, ito yung mga klase ng anxiety po. At isa sa mga pinakamalaking factor na nagtitrigger ng ating anxiety is itong mga external factors. Yung mga nararanasan, bad experience, sexual abuse, violence, mga ganun. So, mga sudden death din sa mga loved ones, mga ganun. Maaring sakit. So, ito yung mga factors na nagtitrigger din ng anxiety. Inaintindihan ba? Okay. Maslow's hierarchy of needs. Sino familiar dito? Napag-aralan natin ng college to? Yes. Maslow's hierarchy of needs. Actually, itong Maslow's hierarchy of needs, yung pangalan talaga niya si Abraham Maslow. Siya yung theory na ito. Ito yung isang pyramid ng ating mga pangangailangan. So, makikita niyo may hagdanan dyan, no? So, hindi ko na i-explain bawat isa. Basta, dyan is, hindi tayo nakaka-move on sa isang level pag hindi natin na-met yung mga, kailangan ma-met muna natin, halimbawa, yung foundation. Pinaka-foundation niya is
physiological needs, yung pagkain, tirahan, mga ganun. Tulog, tapos ito yung pinaka-basic na foundation. Bago tayo makamove on sa isang level naman, safety and security, dapat ma-met natin yung feeling na safety tayo, may pamilya, yung mga ganun, safety and security. Love and belonging, dapat after dito sa safety and security, dapat ma-met din natin bago tayo makamove forward sa love and belonging, dapat ma-met din natin safety and security. So, kailangan na ma-met din natin na magkaroon tayo ng friends, family, intimacy, and sense of connection sa bawat isa. Self-esteem, confidence, achievement, respect of others, the need to be unique individual. And then, pinakamataas is self-actualization, no? Morality, creativity, spontaneity, acceptance, experience, purpose, meaning, and inner potential. So, ano bang connection nito sa anxiety and depression? So, sabi din sa theory niya, ni Maslow, na kapag daw, hindi natin na-met itong mga needs na ito, pag halimbawa, safety and security, hindi natin na-met ito, hindi natin na-feel that we are secured, it triggers dun sa anxiety natin. Pag feeling natin na parang hindi ako secure sa lugar na ito, it triggers anxiety. Isang halimbawa naman is sa depression. So, sa love and belonging, no, parang hindi natin na-feel that we are loved, it triggers yung ating pakiramdam na yung loneliness, emptiness, yan, it triggers depression. So, yan po ang nakuha. Hindi ko na isa-isahin na kasi baka mabutan tayo sa oras. Sige. Symptoms of anxiety. Sabi ko kanina, persistent. Pabalik-balik na pakiramdam. Na tayo kinakabahan, anxious, yung lagi tayo nag-iisip, overthinking. Severe worrying na hindi naman dapat. Overthinking, palaging nag-iisip, what if ganito? Paano kaya pag ganito? Kaya what if? Yung, dapat i-remember natin yung anxiety, fear of something, yung might happen, no? Obsessing over situations or outcomes, pag palagi tayong, pag halimbawa ay obsessed tayo sa isang bagay, pag si ate ay cum laude, so kailangan din natin maging suma. Kailangan level din natin mga kapatid, yan. Kailangan natin i-level yung sarili natin, yun. Na-obsess na tayo sa isang situation na hindi naman dapat. Indecisiveness. Fear, inability to relax, trouble focusing. Pag tayo ay anxious, kinakabahan, nakakapag-focus ba tayo? Kagaya na, kinakabahan ako. At least naalala ko pa. Anxiety, muscle tension. Nakikita nyo pag, di ba? Pag na-trigger yung ating anxiety or nag-tremor tayo. Or, pag halimbawa, naka-experience tayo ng sexual abuse. Pag nakita natin yung abuser natin, ano yung nararamdam natin? Di ba? Nakaka-relate ako dyan kasi I was sexually abused when I was a child. I go through some, and continue pa magkayak mo tayo. Feeling is tired and fatigue. Heart palpitations. Yan, di ba? Sobrang kabog ng ating dibdib. Shortness of breath, irritability, and restlessness. Oo. Yan. Siguro may mga kapatid tayo dito na nakikita pag natitrigger yung kanilang stress or pag may stressor sa paligid nila, yan, it triggers anxiety, ano? Yan. Punta naman tayo dito sa depression. Okay. Tandaan natin ang depression. Ayan. Tandaan natin po mukha niyan, ha? Depression. Ano yung napapansin nyo? Parang si ano. Buko yan, ha? A feeling of sadness. Sino nakakaramdam? Bakit mga kapatid tayo hindi nakakaramdam ng matinding kalungkutan? May mga kapatid, alam ko dito may mga kapatid tayo may mga pinagdadaanan at minsan tinatambayan pa itong ganitong pakiramdam.
na feeling na wala ng bukas, na parang, ano bang klaseng buhay to? Parang, there's no tomorrow, wala nang pag-asa, at baka kailangan ko ng, in Jesus name. Diba? Depression. Depression is a persistent, kagaya ng anxiety, persistent feeling of sadness and loss of interest. Feeling of sadness. Sobrang kalungkutan. Okay? It affects how you feel, think, and behave, and can lead to a variety of emotional and physical problems. You may have trouble doing normal daily-to-day activities, and sometimes you may feel as if life isn't worth living anymore. So may mga kapatid tayo nakaka-experience ng ganito, na parang, pag halimbawa, we lost someone, diba? Na hindi natin matanggap, yung feeling of emptiness ba na nararamdaman natin, ay na-experience natin more than 6 months na, hindi na po normal yan. It's okay to mourn if you lost someone, pero pag more than 6 months, please lang, tulungan naman natin yung sarili natin, no? Huwag naman natin hayaan na umabot tayo sa point na bukasan natin ang ating buhay. In Jesus' name, huwag naman sana, Amen? Yung pakiramdam na parang wala na ata akong pag-asa sa buhay. Chemical. And then, may mga naka-experience dito na yung mga kapatid natin na mga nawala ng trabaho. Yun, parang nadi-discourage na sila ba na parang, wala na atang tatanggap sa akin kasi may ganitong edad na ako. Or ang tagal ko nang nakahanap ng trabaho pero parang wala pa rin. No? Tandaan natin, everything happens for a reason. May rason ng Panginoon kung bakit nangyayari. You think positive. And let's continue. Okay? Symptoms of depression. Feeling of sadness and hopelessness. Yun sabi ko nga, pakiramdam na wala nang pag-asa. Trouble sleeping. A change in appetite. Sometimes, may mga tao na pag sila ay nadidepress, kain sila ng kain. Ang minsan naman, nawawala ng ganang kumain. O, saan kayo dito? Kumain lang tayo para hindi lalatang naging hirap, diba? Ay, inability to relax, feeling like small tasks take extra effort. Parang ayaw mo nang gumalaw. Yun. Suicidal thoughts. So, may mga kapatid tayong ganyan. And pag nakikita natin yung mga kapatid natin, napapansin natin na may mga ganyan, pwede po natin silang kausapin. And it is based on my experience na, kwento ko lang, no? I have this kababata. Mula talaga kindergarten hanggang sa kami lumaki, nag-college at nagkatrabaho is best friend talaga, yon. Hindi ko alam na a day before siya nawala, tawag siya ng tawag sa akin. That time, kasi parang nung nagtrabaho na kasi kami, hindi ko in-expect na maligaw siya sa akin. Ito may parang naano ko ba na, kuya kasi ang tingin ko sa kanya, and ayoko yung masira yung friendship na ganyan. Then, hindi ko alam that he was going through something pala. And tumawag siya ng tumawag. Kasi nasa Malaya siya. That time, he is an engineer siya that time. Tapos, tawag siya ng tawag. Somehow, at some point in my life, sinisip ko po yung sarili ko. Kasi, what if sinagot ko yung tawag niya? Kasi, I didn't know that he was going through something. And then, nung kinabukasan, nalaman ko nag-suicide pala siya. And sobrang sakit. And I don't know kung nakamove on na ba ako. Kasi, until now, hindi pa rin ako nag-visit sa kanyang puntod. Kasi parang, hindi ko matanggap. At somehow din, sinisip ko yung sarili ko, na sana, kung sinagot ko siya, kung sinagot ko yung tawag niya, siguro buhay pa siya. But, diba?
in somehow din sa point ng life ko yun, parang hindi ko napatawad yung sarili ko. Kasi sinisi ko rin yung sarili ko na sana kinausap ko siya. And ito yung ang hirap kasi hindi ko na pwede ibalik yung pagkakataon na yun, no? So, yung i-advise ko na pag nakita natin yung ating mga kapatid na was going through something, no? Napakalaking bagay po yung may makinig sa kanila, yung kausapin ba. Yan. Okay? Digestive problems. Ito po yung nararanasan ko ngayon. Pero hindi po to, wala po itong apelyido ha. Wala pong disorder. Kanina po yung, sometimes pag we feel anxious, na-experience ba natin na sumasakit yung tiyan natin, na feel na tatay ata. Kasi para hindi mo mawari, di ba? Difficulty of sleeping. So, sa kaka-overthink natin, hirap tayong matulog. Hindi lang ito sa katandaan na kasi minsan pag tumatanda natin, hirap na tayo matulog, di ba? Kaunting, lang, gising tayo. Melatonin. Difficulty of sleep. Unexplained physical pain or aches. Parang, bakit masakit yung ulo ko? Yung yun kaka-overthink. It's, symptoms of depression. Difficulty focusing, having thoughts of self-harm or suicide. Minsan nag-iisip tayo pa, paano kaya pagtapusin itong buhay? Kasi kung wala na akong problema, matatapos na rin lahat ng mga paghihirap ko. Dumarating ba tayo sa mga point na, I know some of you, dumarating sa punto na ganito, no? But, huwag nating hayaan, if we need help, lumapit po tayo sa mga maaaring makatulong sa atin. Irritability and restlessness. Okay? Difference between anxiety and depression. Tandaan natin ha, hindi ko na lang kasi medyo mahaba yun siya. Anxiety is fear of something. Fear. Takot. Takot na maaaring ganito, bumagsak, maaaring mawalan ako ng trabaho, maaaring paalisin ako dito. Like that. Ang depression is feeling of sadness, yung hopelessness, emptiness. Down. Yan. Para maalala lang natin yun. Okay? If you're experiencing changes in your mood and you're trying to sort out whether it may be a depression or anxiety or both, pay attention to your energy level and your attitude towards the future. So, kapag pakiramdam natin na wala nang pag-asang buhay, baka depression na ito. Kapag takot tayo na, ay, baka bumagsak ako. Baka ganito ganyan. It's anxiety. Sasaluhin ka ni Pastor. Okay? Ayan, difference between anxiety and depression. Yan. Tandaan nyo lang yung mga itsura nila. Enjoy and Panic. Parang may kilala kong ganyan. Panic buying. Baka maubusan ako. Kailangan bilhin ko na lahat. Excuse me? Dati yun, shoe S. Adik po ako sa shoes before. Ayan, wala na. daming show S na. Okay? Difference between anxiety and depression. May 5 minutes lang tayo. Anxiety can make you feel high alert and full of energize, often fueled by racing thoughts and worry. Yan nga, sabi ko, fear of something might happen. Depression can leave you in a low, even hopeless mood. And while it makes these conditions sound very different, they are more intertwined than they might seem, and they commonly occur together. So, may question, pwede ba natin ma-experience ang both anxiety at the same time ang depression? The answer is yes po. Okay? Another big difference between anxiety and depression also comes in the treatment of each condition. It is important to speak to your therapist, psychiatrist, or healthcare provider to make you sure you're getting the right treatment. So, hindi po nakakahiya, hindi po dapat ikahiya na lumapit tayo sa mga psychiatrists, sa mga psychologists, healthcare provider, and even sa ating mga pastors that could help us to overcome this kind of situation. Kasi hindi po to ka-OA-han lang, kaartihan lang. Totoo po ito. May-experience natin yung anxiety and depression po. So may mga kapatid tayo na
na nag-go through something na ganito, anxiety and depression. So, pag nakita po natin si ate at si kuya na medyo hindi na ito dating ate Dea, hindi na ito yung ate Rubia na parang, diba? Pwede po natin silang tulungan, no? Okay, yun yung sagot kanina. Yes, it is actually common for people to experience anxiety and depression simultaneously. According to the Anxiety and Depression Association of America, almost half of the people who are diagnosed with depression are also diagnosed with anxiety. According to study din, 60 to 70% na nakaka-experience ng depression is na-experience niya muna yung anxiety prior doon sa depression. In fact, in many cases, one may have caused the other. Oh. How to treat both? Most of the people benefit from psychotherapy or talk therapy, cognitive behavioral therapy or CBT, medication or combination. So may mga kinauukulan po yan, mga psychiatrists, ito yung pinaka-effective na treatment, yung CBT po na tinatawag, cognitive behavioral therapy. Sila po yung tumutulong na i-determine kung ano yung cause, yung pinanggalingan ng stress or depression, at tinutulungan yung individual to think at tatanggalin yung negative thoughts nila. So, yan. Or, sa medication. So, mayroon tayong mga antidepressants sa mga nurses dyan, sa mga nakakala ng mga antidepressants. Meron tayong mga tinatawag na SSRI or selective serotonin reuptake inhibitors, mga SSRIs natin. So, ano ba to sila? Yung mga medications na ito ay tumutulong para i-increase yung ating mga serotonin. Diba, sabi natin kanina na pag may imbalance yung chemical sa ating brain, so nagkakaroon ng anxiety or depression. So, ang ginagawa nito, i-increase niya yung serotonin level para maging balance yung chemical sa ating brain, no? And or combination. So, may mga kakilala ako, actually may kasama kami sa work na meron siyang panic attack disorder. Hindi po si Angel yun. Pero kasama ko sa in fact, ano siya, nurse din siya. At alam niyo kung saan niya nakuha? Kasi na-assign siya sa ICU. And then yung bad experience kasi lahat ng pasyente niyan, sunod-sunod na nangamatay, nag-develop siya ng panic attack. At na-experience ko na-witness ko mismo na yung na-trigger yung panic attack, iba siya talagang nagsishake. And now, nakakapag-work naman ba? She's on antidepressants, anti-anxiety medication. So, both din, na-consult din siya ng kanyang psychiatrist. So, an education and transparency are some of the biggest ways to diminish the stigma that surrounds mental health, so people can get the help that they need. If you or someone you know needs help, reach out to a mental health expert or connect with a resources or support group. Sabi ko nga, hindi po nakakahiya na magkaroon tayo ng ganito. Lumapit po tayo sa ating mga psychiatrists, psychologists, even sa ating mga pastors that could help us para ma-overcome natin itong mental health condition na ito. You know? And when it comes to figuring out if you have anxiety or depression, it is okay not to have all the answers right away. But if you find yourself going through each day saying you are fine, when what you really feel is the opposite, it is important to take emotional steps to heal. So, napaka-importante po din na sa mga ganitong gawain na ma-educate po tayo about mental health conditions. Kasi pag aware tayo, at least ma-assess natin yung ating mga kapatiran na who's going through something, and then at least there, matulungan natin na ilapit sila sa mga kinauukulan. Or even kahit dito sa ating mga pastors, pwede tayong pumunta sa kanila and ask,
help i-voice out na natin yung ating mga nararamdaman. Hindi po nakakahiya yun. Okay? And isa din sa pinakamahalagang bagay is dapat mamumula din sa ating sarili. We assess ourselves na tanggapin natin na parang hindi na ako to but I need help. Minsan din kailangan nagmumula sa sarili natin na kailangan natin ng tulong. Dapat sa sarili muna natin na tanggapin natin na kailangan natin tulong. Yun eh? Kailangan natin mag-move one step forward. Okay? Your mental health may feel like a tangled knot sometimes, but that doesn't mean it can't be tangled with the help of self-care, support, and proper treatment. No? At maraming salamat po dahil hindi po kayo natulog. Yan lang po, tatawagan ko po yung Amen. Basically, di siya gumamit ng ng tawag ito, notes. Talagang nag-aaral ng gusto. pressure ako, nandiyan kayo. Amen. Kumusta po? May nitindahan po ba tayo? Ano yung sa tingin nyo, ano yung pinaka-sinungaling na salita na narinig natin sa bawat isa? Okay. Yung I'm fine. Yan, galing na. Alam niya. Ay, alam niyo ba na pakalawa? Mahal kita. Ano yun? Indiana yung nagsabi sa inyo. Okay po. Bali, sa Amerika, 40 million ng mga tao sa Amerika nakakaranas mo ng depression and anxiety. Sa Pilipinas naman, 12.5. At every year, sa mga bata, 2% ang tumataas. Every year, 2% tumataas. Kaya napakaganda pag-aaral nito na nandito kayo lahat para makinig, para maintindihan at maunawa natin yung bawat isa. Kasi feeling natin yung iba nag-iinarte. Feeling natin yung iba parang gibrayan mo lang yan. Mahina lang yung faith mo. Magano ka lang, mag-pray ka lang. Pero lang kalimitan pinabagit natin, pero sa totoo lang mahirap pag nandun ka ng sitwasyon na gano'n. Alam mo lang, nag-iinarte. Hindi lang mag-pray ka, lumapit ka sa Lord, ganun. Huwag kayong ma-advise na madaling sabihin. Pero yung tao, hindi mo po natin alam yung pinagdaraanan niya. Kaya madali lang banggitin sa tao. Kaya salamat sa buhay ni Sister Marie sa clinical view ng ating pag-aaral regarding anxiety, disorder, and depression. At sige po, tayo manalangin po. Panginoon, salamat din Diyos sa wisdom na pinagkaloob niyo, Lord. At alam ko, Panginoon, na gagamitin